niyang sinasabi sa katagang stop. Na? Rinig ninyo yung salitang stop. In the name of Jesus, stop. Na? Kapag hindi kayo sumunod sa akin, hindi kayo mapunta sa US. Sabi niya yan, kumati tuloy tayo nga ko. Narinig yata ng ama. Diyos mio Marimar. Ito mga kababayan, kapag hindi kayo makinig sa akin, hindi kayo mapunta sa US. Si Kibuloy. So si Kibuloy mga kababayan, nagmakaawa daw ang kampo ni Kibuloy na huwag payagan ng Philippine government or ni PBBM ang Amerika na ipa-extradite si Kibuloy. Nako, kung naalala ninyo noon kung paano nila binaboy si Marcos doon sa Liwasang Bonifacio, kung nakalimutan ninyo. Baka nakalimutan ninyo kung paano nyo rali-ralihin sa Liwasang Bonifacio si Marcos. Baka nakalimutan ninyo na tinatawag-tawag ninyong bangag yung buong pamilya. Baka nakalimutan ninyo 12 days kayong nagrally doon. Tapos ngayon magmamakaawa kayo na huwag tanggapin ang request na extradite or extradition ni Kibuloy sa Amerika. May sabi ko nga sa inyo, lagi ninyong magpagkatandaan mga kababayan. Ma'am Aurelia Soriano, hindi po siya Gucci. Siya po ay ang bigat. Christian Dior. Christian Dior po ito, kaso lang puno po siya ng millions of money. Baka nakalimutan ninyo. Sabi ko nga sa inyo, ang dagat mga kababayan, hindi po yan. Ma'am Silpa Glory, maraming salamat Ma'am Marites Musni, mega love shout out po. Ang dagat po ay hindi po laging nagha-high tide. Naglulutay din. Ipatapo na yan. Wow, sana all. Hindi, Ma'am Lily Tunini, yan po yung pike na yung, di ba yung nag-anuhan kami, yabangan kami dahil doon sa suntukan ni General Torre at ni Baste. Actually po, mga kababayan, peke po to na Christian Dior, hindi po to original peke po. Ang Christian Dior po ay matigas. Ito po peke, malambot po siya. Hindi po siya totoo, huwag po kayo maniwala. So, Ma'am Ilocana, Ma'am in Denmark, maraming salamat po sa yung super sticker. Thank you so much po. Solo MC Kulaong, nakita mo ang bag ni Lodi. Hindi po yan totoo mga kababayan. Peke po yan. Ang totoong Christian Dior, matigas. Matigas po siya. Ito po is malambot. Alam nyo naman po ang original sa peke. So yun mga kababayan. Nagmamakaawa po ang kampo ni Pastor Apollo Kibuloy. Kasi Pacquiao ang nakalagay Pastor Apollo Carion Kibuloy. Di ba Pacquiao ang pagbasa doon? P-A-C-Q. O di Pacquiao. Yun naman talaga ang pagbasa. So ito po mga kababayan. Nagmamakaawa daw di umano, ayon sa balita, ang kampo ni Kibuloy humiling sa Philippine government or kay PBBM na huwag pagbigyan ang extradition request ng Amerika para ipalipat si Pacquiao doon sa Amerika. Nako po. Ito na mga kababayan. Ang balita. Wait lang po Mula po ito sa GMA News. Like po tayo mga kababayan. Ito pa. Binili ng kampo ni Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy sa ating gobyerno na huwag munang pagbigyan ang extradition request ng Amerika. Ang kay Attorney Israelito Torion, sana ayahan munang aksyonan ng mga korte sa Pilipinas ang mga kaso rito ni Kibuloy. Dagdag na isa pang abogado ni Kibuloy na si Attorney Ferdinand Topacio, makikitang sunod-sunuran ng Pilipinas sa banyagang kapangyarihan kapag pinagbigyan nito ang extradition request. Dito sa Pilipinas, naharap si Kibuloy sa mga kasong child and sexual abuse at qualified human trafficking. Patong-patong na kaso naman ang hinaharap niya sa Amerika, kabilang ang sex trafficking, fraud and coercion, conspiracy at bulk cash smuggling. Dati nang itinanggi ni Kibuloy ang mga akusasyon laban sa kanya. Nilinaw ng Department of Foreign Affairs na hindi dumaan sa kanila ang extradition request para kay Kibuloy. Idiniretso raw sa Department of Justice ang mga dokumento noong Hunyo. Sabi naman, paano ba dadaan sa inyo kung mismong si PBBM, si Remulla, si Romualdez, o kung sino pa ay kasama nga niya doon
ni PBBM nung pumunta sila kay Trump. Di ba? Oh. So, ngayon, humihiling kayo. Mamakaawa kayo na wag munang pagbigyan ang hiling ng Amerika. Pero, mga kababayan, baka nakalimutan ninyo kung paano ninyo babuyin si Marcos doon sa liwasang Bonifacio. Di ba? Ngayon, may pahiling-hiling kayo. May pa-kondisyones kayo. May pa-treaty-treaty at kasunduan pa kayong nalalaman. Kahilingan. Baka nakalimutan ninyo kung ano ang ginawa ninyo doon sa liwasang Bonifacio. Si Digong nga doon nagkabarag-barag na nga eh. Nakalimutan niyo bumabarag-barag si Digong, umakyat pa si Sara doon. Nakita niyo kung paano lapastanganin ng mga masasakit na salita. Si Marcos, ang pamilya ni Marcos, si Lisa Marcos hindi nakatakas. Si PBBM mas lalong hindi nakakatakas. At meron pa nga kayong plano noon na natatakot na ang mga bangag. Baka sugurin daw ng mga supporter ni Kibuloy ang Malacanang. Kaya naghigpit daw ng seguridad at security ang harap ng tawag dito Malacanang. Kasi malapit na lang daw yun. Liwasang Bonifacio. Pagtawid mo dun sa Quiapo, Malacanang na. Diba? Papuntang Quinta Market, paakyat, Malacanang na. Tapos ngayon, may pasabi-sabi kayo, wag muna. Pag kayo, okay lang? Pagbatas na, hindi. Sabi ko sa inyo, mga kababayan, dapat walang ganun. Kasi ang hirap ninyo eh. Naalala ninyo kung paano babuyin ninyo ang gobyerno ng Pilipinas sa liwasang Bonifacio? Baka nakalimutan ninyo kung paano ninyo babuyin, murahin, at sandamakmak na katerbang salitang masasakit. Ito, PBBM, binaboy ng KOGC sa liwasang Bonifacio. Baka nakalimutan ninyo kung paano ninyo anuhin doon. BBM resign, BBM resign. Tapos ngayon, may extradition. Wag muna. Hinto muna. Wag pagbigyan. Wag pakinggan. Tapos sasabihin na naman ngayon, ito, advance ako mag-isip Sasabihin na naman mga DDS yan, palit ulo kay Lisa yan. Alam ko yan. Alam ko na naman sabihin ng mga DDS dyan. Palit ulo kay Lisa yan. Kasi di ba si Lisa daw nakulong nung pagkamatay ni Paulo Tantoco? Pinapalaya, ang kapalit, si Kibuloy. Gaya na nagagawin ng mga DDS dyan. Mga kupal. Advance na ako mag-isip. Antayin ninyo mga kababayan. Yan ang sasabihin ng mga putang inang bobong DDS. God bless. Yan ang sasabihin. Palit ulo ni Lisa yan. Meron pa nga sinabing may GPS daw sa kamay ni Lisa. Kaya daw hindi sumama sa Amerika kasi daw palit ulo kay Lisa yan. Si Kibuloy ipalit, si Lisa nandito. So ibig sabihin kung palit ulo kay Lisa, ibig sabihin inamin ninyo na makasalanan si Kibuloy doon. Bakit ipalit ulo si Lisa kay Kibuloy? So ano bang kasalanan ni Kibuloy? So, ibig sabihin, inamin ninyo na may kasalanan si Kibuloy kasi bakit siya ipapalit sa ulo ni Lisa? Si Lisa nandito, si Kibuloy nandoon. Akala ko ba walang kasalanan si Kibuloy doon? Nothing beats the US holiday. And right now, Pastor Kibuloy, from Bilibid to America. No visa. The visa is free. From Bilibid going to America.
Visa is free. No. No round trip. Only, tawag dito, yung tawag doon, yung walang hinto-hinto. Mga kababayan, yung walang hinto-hinto. Kasi hindi natatalab yung stop. Wala nang ganun. Wala nang tawag doon, one-way ticket. Wala nang hindi, may tawag doon eh. Yung bababa ka muna ng mga ilang oras. Non-stop ba ang tawag doon? One-way trip lang. Tuloy-tuloy yan, dire-diretso. Direct flight, walang stopover. Walang connection flight. Nothing beats the Kibuloy's extradition case from Bilibid to US court. Promo is for KOGC only. Baka nakalimutan nyo kung paano yung babuyin si Marcos. Tapos ngayon, nakikihusap kayo, humiling ngayon, nagmakaawa kayo, wag payagan. No layover. Promo is for KOGC only. Sigaw kayo dyan, BBM resign. BBM resign. Tapos ngayon, extradition. Wag payagan. Ayan Ayan sino ba yan? Andyan sila, nandyan si Torre. Nandyan si Roque. Nandyan si Chong. Nandito sino yung Gonzales ba to? Sino pa? Kahit sino! Kahit sinong ordinaryo! Kung ihaharas mo, hindi lalabas yan! Kahit sino! Kahit ako! Pero susurrender ako kung nasa tama pong lahat! Si Risa naman naniniwalang inosente si Kibuloy. Mabuhay, mamatay kami. Lahat ng KOGC, ipaglaban namin si Pastor kahit anong mangyari. Hanggang sa ngayon, hindi pa rin nahuhuli ng pulisya si Kibuloy sa 30-hectare KOJC compound sa Davao City. Nahaharap ang pastor. Bakit siya nagpangulo? Hindi siya nagpangulo para magsilbi sa Pilipino. Kanino ba? Maliwanag na sa atin ngayon. Nalilinlang niya si Inday Sara Duterte. Nilinlang niya tayong lahat. Silang dalawang magkapatid, si Amy Marcos at si Bongbong Marcos, ay nagpunta kay Inday at humingi ng tulong. Pero pala, ang plano pala nila, kasi tayo mga normal tayong Mali yung kwento mo. Mali yung kwento mo. Pumunta si Marcos doon, magkapatid si Amy at si Bongit kay Inday. Patakbuhin nilang presidente. Si Bongit mag-vice, ayaw ni Inday. Kasi ang sabi ni Inday, ang pagtakbo ng presidente, hindi yan pinag-uusapan na isang araw, 2 araw, 1 linggo, 1 buwan, 1 taon. Dapat pag-usapan ng maraming panahon yan, paglaanan. Kasi mahirap magmaneho ng eroplano at ang pasahero mo ay buong Pilipinas na hindi ka naman piloto. Yun ang sabi ni Sara. Hindi ko nakakalimutan yan. Tapos sasabihin mo, pumunta doon, nakiusap. Nakiusap sila patakbuhin si Inday. Pero ang sagot ni Inday, ang pagtakbo ng presidente ay hindi yan pinag-uusapan lang sa 1 araw, 1 linggo, 1 buwan, 1 taon. Paglalaanan ng maraming panahon yan. Kasi mahirap magmaneho ng eroplano kung ang pasahero mo ay Pilipino tapos hindi ka naman piloto. Yan ang sabi ni Sara. Hindi ko makakalimutan yan. DDS ako noon eh. Supporter ako ni Sara noon eh. Makakalimutan ko ba lahat yan? Hindi ko nga nakalimutan yung speech ni Ferdinand Marcos Sr. sa Amerika. Yan pang kakasabi lang ni Sara kamakailan lang. Diba? Mali naman yung kwento mo. Badoy. Ngayon ginagay mo si Pastor.
nananawagan kami, bumaba ka na sa pwesto mo kasi you are not worthy sa aming respeto. Si Pastor Julius man na si Pastor, di ba? Amen. Pero nawala na ng respeto sa'yo dahil sa grabe na kademonyong ginagawa ninyo, kayong mag-asawa. Kapal ang mga mukha nyo. Kapal na mga mukha ninyo. Grabe. Tapos, kami pa ang ano niyo sa kingdom na blood, sweat, and tears. Kami mismo hindi papayag sa gagawin niyo dito. Daan muna kayo sa kamay namin. Daan muna kayo sa amin. kayo sa amin. Dito, Hindi ko magawa punta yun. kayo muna sa amin. Tagal na naman hintay sa inyo. Tagal nyo. Ah. Bumaba na kayo dyan. Kung hindi, kung kang babae ka, nagbutod ng tiyan mo, talad ka rin ka namin dyan. Oh, Lisa daw. Kapal ang mga mukha nyo. Kaya mga kababayan, mga Pilipino, gumising na po kayo. Demonyo na po ang nakaupo sa pwesto ngayon. Demonyo na nakaupo sa Malacanang. Ang First Lady natin, Jezebel na, demonyo na. Magtulungan tayo, mga wala na po, kababayan. hindi na po uusbong ang Pilipinas. Pababain na natin sa pwesto. Pababain na natin yan. Magsama-sama tayo. Sama-sama Alam, tayo. Si Pastor ang totoong may Amen. nationalist at saka patriotic sa bansang Pilipinas. Tapos ngayon hiling kayo. Pagkatapos ninyong sabihan ng hindi maganda ang presidente, nakikiusap kayo na wag payagan ang Amerika. Ma'am Chichi Buretche, maraming salamat po sa yung super chat. Good job, Ken. Galitin mo mga DDS. Maputang ina nila, ma'am. Di ba? Tapos ano ngayon? Hiling-hiling kayo. Huwag munang pakinggan. Huwag payagan. Tapos kung makababoy kayo kay PBBM, huwag nyo sabihin, itanggi ninyo ito. Ilagi ko itong nakikita sa live. Sumasayaw pa nga, kumakanta pa nga itong umiiyak. Lalo pag live na yung stasyon ni Kibuloy, nakikita ko to, umiiyak to. Tapos sasabihin ninyo ngayon, huwag pakinggan. Huyo kayo. Hindi yun lang, mga kababayan. Yung ating reaction. Patungkol dyan na nakiusap nga sila. So ito, sunod mga kababayan. Biko Soto. Ito na, Biko Soto. Ganda. Ano nga ba itong kay Biko Soto, Ken? Ito mga kababayan. So ano nga ba yung kay Biko Soto? Si Biko Soto, mga kababayan, ibinulgar niya na si Corina Sanchez daw at si Julius Babaw, noong ikinover daw ito ng kanilang mga YouTube channel, ay nakatanggap daw di umano ito ng 10 milyon. No?